Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, kasama po natin Dita De Los Santos sa ating kasama mga transmitter engineers. And of course, sa ngalan po ng ating kasamang Tess Ramirez. Ito po si Josette Olivera, inyo pong makakasama hanggang mamayang alas 9. Of course, kasama rin po natin mga kaibigan sa ating programa, ang Tipo Kong Negosyo, ang regular hosting po ng ating program na walang iba kundi si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, good morning. Good morning, Josette. Magandang umaga sa lahat ng ating suking taga-subaybay. Welcome po sa Ang Tipong Negosyo. Ayan, kamusta ka, partner? Yes, mabuti naman. Ako ay nag-extra na muli dito kasi wala yung ating kasamang Tess Ramirez. Welcome na welcome ka naman talaga. Thank you. Anyway, sa ating mga suking taga-subaybay, maganda na naman ang ating pag-uusapan dahil, partner Josette, alam mo naman ang Marso, di ba? Yan ang panahon din ng graduation. Yes. And hindi natin dapat kalimutan, ngayon po ay International Women's Day pala. Director Telma. Women's Day? International Women's Day, March 8. Oh! Ganun ba? Parang, right. Parang hindi ko na-feel. Hindi ko Feel natin kasi dalawa tayo, kasama pa yung sa Master Control, no? Ayun. Oo, at saka kasama pa rin si Marela at saka si Marjorie. O syempre, puro tayo women ngayon. Oh, so palakpakan natin lahat ng kababaihan dahil kung hindi dahil sa mga kababaihan ay wala ang kamunduhan. Yes, yes. Oo. Sa atin lahat ng gagaling, di ba? Ang sangkatauhan. Of course. O yun. Oo. So, and more power. Kasi napaka-importante ng empowerment ng women. That's right. Di ba, partner? Dapat yung hindi laging umaasa sa asawa. Yung kanila bang source of income, dapat meron silang sarili para meron silang pride sa sarili nila. Oo, totoo yan. Oo. At saka kaagapay naman talaga yung mga women, di ba? Sa pagpapaunlad ng pamilya at buong bansa natin. That's true. Sige nga, mag-devote tayo ng isang episode para dyan sa women. Yes, yes. Okay. But for this morning, ang ating pag-uusapan ay ano ba ang hinakaharap na mga trabaho para sa ating mga gagraduate. Alam mo ba, partner, every year we churn out about 1.5 million ba? Ano ba yung figures ko? 1.5 million graduates ang nadadagdag sa ating labor force. Totoo yan, oo. So, kailangan ay maraming trabaho. In fact, yan ang problema natin ngayon, yung iba nating graduates, hindi match doon sa mga available. Oo, mismatch talaga yung mga natatapos ng ating mga graduates sa mga available na trabaho. And for that, nasa kabilang linya na Director Telma, yung ating guest ngayon. Ayun, great. Okay, so tawagan natin ang ating unang panauhin. He is
from the BPO Career Hub, and he is the Assistant Marketing Manager, Mr. Billy Cruz. Good morning, Mr. Cruz. Hello, good morning. Good morning, everyone. Yes, Good thank you morning. for joining us. Yeah, no problem. Thank you rin po sa pag-guest niyo sa akin. Oo. Okay. Sa BPO industry ka, no? Yes, opo. Ibig sabihin ba, papatulog ka pa lang o tapos ng trabaho? Hindi naman po kasi medyo marami naman po, hindi na lang puro graveyard shift ang mga accounts sa BPO eh. Ayun. So may morning, may mid-shift, may Oo. graveyard, so kompleto na rin po siya. Ayun, that's what we want to find out. Partner Josette, ano-ano ba yung mga available jobs o pwedeng karirin, di ba? Oo. Pwedeng i-career ng ating mga graduates sa BPO. You know, our BPO industry, yun talaga isa sa mga bumubuhay sa atin. That's right. Oo. So, Billy Cruz, take it away. Yeah. So, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. I'm Billy from bpocareerhub.com. So, basically, kami po ay isang job portal which offers mga career opportunities para sa lahat for the representing the BPO and KPO industry. So, yung mga trabaho pong available is it's not limited to call center agents alone, but also there are positions for IT, healthcare, mga designers, mga creatives, and even the back office positions like HR, trainer, may mga marketing and sales. So yun, halos lahat po ng positions pwede po. Oo. And, So, meron na rin mga day shift, hindi lang night shift, Yes. Billy. Opo. Kasi nung nag-start po ang BPO dati, karamihan mga US at UK accounts. Ngayon may mga Australian and local accounts na. So, kung gusto niyo ng umaga, ng regular shift, meron na rin po. At meron kung mid-shift, meron naman po mag-start ng tanghali. Tapos, kung gusto po nilang hindi maarawan, meron pa rin po tayong graveyard shift. So, magsisimula po yan ng gabi hanggang madaling araw. Opo. Ayun. Partner Joseph, tanungin natin si Willie. Ano ba ang pinakamagandang market ngayon natin sa BPO? Well, ngayon kasi ang yung fastest growing ngayon na sector sa BPO is yung IT and yung healthcare. IT and healthcare. Yes, opo. And yung mga nursing graduates po natin, maraming pong positions available sa kanila, lalo na sa healthcare kasi may mga medical coders, medical transcriptionists. So basically yung nangyayari, yung mga documents from other countries, pinapadala ho sa Pilipinas. At yung mga nurses ho natin na nagtatranscribe nito sa mga hospital para sa ibang bansa. So ganun ho yung parang trabaho nila pag sa nurses. Pag sa IT naman sobrang lawak po kasi ng IT eh. So may mga Linux, may mga Java, so sobrang dami pong positions talagang available. Oho. Okay. Ano yung challenge para sa BPO industry natin? Yeah. Kagaya ho nung sinabi nyo kanina, nakikinig ho kasi ako. Isa ho sa mga pinakamalaking challenge sa industriya is yung mismatch. Okay. Kasi nabanggit nyo nga na sobrang dami yung graduates every year, di ba? Right. Kaso, yung match po para may mismatch dun sa Totoo yan. requirement ng industry, pati dun sa schools. Pero ngayon naman yung mga companies, mga private companies, and even yung BPAP, yung umbrella organization which represents the BPO industry, are doing something naman po. They're going to the schools para at least magkaroon ng alignment. Oo. Kasi based po dun sa BPAP roadmap, tinitingnan ho natin na by 2016, dapat we should be able to hire 1.3 million direct jobs. 1.3 million? Yes. But Opo. right Dito So, lang po sa Pilipinas. Oo. yes, sa Pilipinas lang ulat. Kasi right now, from mga 550 na yata, di ba? Opo, parang ganun ho. 550,000 na ngayon ang nasa BPO industry. Yes, opo. Tapos, So by 2016, you're projecting 1.3 million will be in that Yes. industry.
Yes, opo. Okay, so what kind of coordination are you doing with the DepEd siguro? Well, I think nakikipag-coordinate po sa mga ganyan, sa CHED and sa DepEd, is yung BPAP po. BPAP is the Business Process Association of the Philippines. Sila ho yung umbrella organization or sila ho yung nagre-represent sa mga BPO companies sa Philippines. So, I think they have projects na parang train the trainers, tapos meron mga courses na ini-infuse sa mga schools para pag-graduate nila, alam na ho nila yung parang naka-align na yung mga learnings nila para ready na sila sumabak sa industriya. Okay, partner Josette, may tanong ka ba? Yes. Mr. Billy, ano ba yung may mga schedule ba kayo ng job fairs for this month? Ay, oo, marami ho tayong schedule ng job fairs for this month. Ngayon nga po, today as we speak, may yung mga team po namin nasa Bulacan Polytechnic College sila ngayon dahil gusto rin natin syempre yung mga trabaho extend natin hindi lang sa Metro Manila but also sa mga nearby provinces. Tapos mga karamihan medyo sa mga schools kami pupunta for the job fairs, but sa March 19 and 20 meron pong job fair ang Manila Bulletin sa Trinoma. So, nakipag-partner rin kami sa kanila to handle yung registration and for announcements. What about in the province? Hindi kayo nag-organize ng job fair sa probinsya? For provinces, right now kasi, hindi pa ho kami capable kasi we're trying to develop a virtual solution which we can use for the virtual job fair. So hopefully, by the second half of this year, ilo-launch na ho namin siya para yung mga nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, pwede ho namin ma-invite sa job fair na real-time may interview sila. That's right. Kasi alam mo naman, yung iba dyan, walang pamasahe, di ba? Yes, So, medyo malaki-laki kung manggagaling ka ng Timbuktu, pupunta ka ng Trinoma. yun nga rin yung may dagdag ko lang, yun nga rin yung kagandahan nitong job portal namin tsaka nung ilo-launch namin na virtual solution. Kasi, dati di ba, traditional door-to-door ang application di ba? Tapos ang dami piprint na resume. Ngayon naman dito, online po siya lahat. So, all they have to do is go to the website, which is www.bpocareerhub.com, and then on the right, upper right side, meron dun click na register. Gagawa lang sila ng online resume nila. Ayun. Tapos pwede na sila mag-apply sa lahat po ng employers na makita nila sa website. Pwede sila mag-apply, at least mas marami silang options. So, wala na tayong oras, Director Telma and Sir Billy, yung inyo pong final message sa ating mga taga-subaybay. Ayun sana po, ngayon lalo na magbabakasyon na marami tayong mga graduates or gusto ng summer job. Sana po bumisita kayo sa website namin, www.bpocareerhub.com. Tapos mag-register kayo para makita niyo lahat ng trabaho available sa inyo. Okay, thank you very much, Mr. Billy Cruz of the BPO Careers. Thank you rin po. Magandang umaga. Okay. Ayun po mga kaibigan, si Mr. Billy Cruz ng BPO Career Hub. And, okay. Sayang, hindi natin natanong partner. Si Billy, alam mo, may mga storya kasi na nangyayari dyan sa mga call center Yes. Oo, sayang, no? Next time, we will save that for next time. But right now, isa pang pwedeng pasukin ng ating mga graduates. Siyempre, hindi naman agad diretso kang makakahanap ng trabaho o may placement agad sa'yo. So, habang nag-aantay ka, bakit hindi ka muna mag-summer class? Summer class uli, aral uli, para lalo ka maging marketable. Para-paraan lang. Okay, Director Telma, balik pa tayo dito pa rin sa Ang Tipo Kong Negosyo, and this time, ito ang ating second guest, no?
para pag-usapan itong summer classes for your career. Ayan. So, tuloy-tuloy na tayo sa ating Yes, yes. interviewhan portion. At mula sa iAcademy, kasama natin yung assistant manager nila for admissions, si Ms. Jean Halandoni. Good morning, Jean. Hello, good morning, ma'am. Oh, Good morning, Jean. wow, I'm surprised. The Jean is It's a guy. actually pronounced John po. Oh, is it John, as in Jean Valjean? Yes. Okay, great. French influence po. So, iAcademy, what career opportunities does an iAcademy graduate give? Okay, we offer alternative courses po. These are not your usual courses which are associated with the traditional colleges. We have courses like animation, game development and design. These courses medyo bago sa pandinig ng mga tao. We grew up in a society where normally our parents would ask us to become doctors, lawyers, or accountants. Right. But as we've noticed early in the millennium, the industry has been changing. The kind of skill sets na hinahanap ng industriya na yon ay influenced na ng teknolohiya, which is why we came up with iAcademy. I see. So, you actually are answering the need for the creative industries. Well, both the creative industry and the computer science industry. We have 3 colleges, one for IT, one for arts, and one for business. Okay. Partner Josette. Mr. Jan, no? I'm Jan sorry. Halandoni. Ano ba yung Don't mga worry, short people courses listening. na naka-line up this summer? At ano yung mga target ng short courses? I-compare natin sa regular courses. Okay, our short courses for this summer, since a lot of the kids will be out of school, we decided to focus more for this summer on our creative courses. We have things like motion graphics and After Effects, web development and web design. Some of the other courses that are a little more basic is like photography or traditional animation. And for those people who are looking for office productivity naman, or professionals, we also offer things like Microsoft Excel. Most of the time, our courses last anywhere between 24 to 30 hours, and each session is 3 hours. Magkano naman? Okay. Napakadiretso mo naman, partner. Well, Kailangan eh. straight to the point, mas maganda naman po yun. They range anywhere between 8 to 10,000 po Per short course. per short course. Okay. That's not bad, actually. Kasi yung iba dyan, yung mga cooking school, ang mamahal din nila. Well, I think that has a lot to do with the ingredients. The nice thing about computer-based short courses is all you need is a laptop or a computer and you're set. Okay, so Vanessa, who is your CEO, has a quote here that says, "We are not heavily reliant on textbooks. Our programs yes, are really a mix of technology, arts, and business, and we come up with programs by looking at what the industry needs rather than what is already available." I think this is really very good because there really exists a mismatch. Yes, what we're trying to do is look at trending. There are the horror stories from back early 1980s, 1990s was that people would graduate from certain courses but go to careers or follow jobs misaligned with the course they graduated from. Sayang naman po. Sayang So what talaga. we did was we actually interviewed not the students but the industry itself. What do you want to see from the graduates from colleges and universities? Doon namin pinattern. Saka nag-trending na rin po kami based on technology and its growth. Saan pupunta ang particular career? So that's how we actually designed our curriculum. Plus, our biggest difference really is we're very influenced by the industry. Our curriculum was made by the industry. Our students are taught by the industry. And they even have their internship before graduating with the industry, which is around 6 to 8 months. I see. So how many graduates have you had so far? Okay,
This month of February marks our 11th year of existence. 11th year. Yes, we started off with 70 students. We now have a population of 600 po. It's rather small compared to the other bigger colleges, but this is intentional. We prefer to keep our population small. It keeps our classroom teacher-to-student ratio small. It also gives all our facilities easy accessibility to our students. So we grow based on the resources we can give to our students. We do not want to overextend ourselves at the expense of the value we provide for our students. Ayun. And ano naman ang batting average ninyo, John, when it comes to employment? Yes. We're very proud to say that we have a batting average of 98%. Wow. Ang taas nun. Graduation. So the missing 2% is actually, we don't consider any of our graduates who move on to family businesses or go to continued studies. But for the other 98%, one of the reasons is because of our internship program. The industry is normally happy with our graduates, so they get job offers while they are still students. Talaga? So, even before graduation, they have a job waiting for them, so they get to enjoy their last summer after graduation po. Kawawa naman. Okay. So, how many campuses do you have now? We actually only have one campus, but we have two buildings. Okay. One is located along Ayala Avenue, and the other is located along Buendia. We just acquired the new building because, as I said, we're growing as an institution, so we decided to expand. But we still wanted to keep it in Makati, which is basically the business district capital of the Philippines. Right. But I'm curious, siyempre meron dyan maraming gusto nasa probinsya, in the countryside, in the regions. Any plans of going there? For now, the plans is bringing in the students. We decided, if we branch out or overextend, we won't be able to monitor as well as we do now, which is actually one of our prides and joy, that we get to monitor our students from start to finish. So what we do is, if you are from the province, we bring you in. We help you find you accommodations here. Talaga? We even make the visit to you, talk to your parents, and give them the rationale behind what we're trying to do. If they're interested, we go above and beyond to help your student gain the same opportunities for those people who live closer to iAcademy. Okay, that's great. So maybe you can do your final statement and invite our listeners. Where can they contact you? Where can they find you? Okay. Since everybody seems to have a Facebook account nowadays, it's easy to find us. You just need to type iAcademy on Facebook, and all the information you actually need you can find on our page. But if you do want to speak to someone about iAcademy, you can always contact us at 891-7777. Thank you very much, John Halandoni. Thank you for having us, inviting us to the show. Yes, and please let us know of any of your new courses or whatever announcements you may want to. Yes. More power to you and yours. Okay, great. Mga kaibigan, yan po si Mr. John Halandoni. Partner, magbe-break muna ba tayo o tuloy-tuloy na naman tayo? Magbe-break naman muna tayo. Okay, pahingayin ko muna. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ang tipo kong negosyo ngayong araw ng Biyernes, Marso 8. At dalawa na yung ating na-interview partner. Yes. Oo. Ngayon, pangatlo na. Yung nauna, yung tungkol sa bpocareer.com. Yes. Pangalawa naman, dun sa mga hindi pa nakapili siguro, nung kanilang course, oo. Kung anong trabaho ang papasukin nila, pwede pa sila mag-aral pa uli ng short course para hindi masayang yung oras. At saka medyo okay na rin yung price niya, no? Okay
Yung oo. 8 to 10,000. Pwede na. Oh, madami kang pera, no, partner? Hindi naman. Okay. Anyway, so pinag-uusapan natin mga graduates. Mga graduate ay ang ating mga kabataan. At meron tayong isang proyekto na tinawag nilang Project Pagsulong. At yan ay naka-focus yan sa ating mga kabataan. Kausapin na natin, partner, Yes. ang steering committee member ng Project Pagsulong. Walang iba kundi si Mr. Philip Del Rosario. Good morning, Mr. Del Rosario. Good morning, Miss Josette and Director Telma. Happy International Women's Day po sa inyong dalawa. Oo nga. Yes. Thank you. Ang Philip ba, women din ang pinanggalingan? Hindi po. Medyo bata pa lang po at maliit pa ang boses kaya. Okay. So, Project Pagsulong, anong ibig sabihin nito? Paano nagsimula? At paano ito nakakatulong sa ating kabataan? Ang Project Pagsulong po, sa madaling salita, no, Miss Josette, Director Telma, ito po ay isang youth challenge para sa ating mga kabataan edad mula 18 to 30 years old. Oo. Para po magkaroon o bumuo ng isang idea para sa isang social enterprise. Ang idea po dito ay hinihingi po ng Project Pagsulong sa mga kabataan ang isang idea para po i-address ang isang social issue sa kanilang komunidad sa pamamagitan po ng isang negosyo. Ayun. So ano yun? Concept lang ang hinihingi ninyo na plano o mula concept hanggang implementation? Ayun po ang kinaganda at kinaiba po ng Project Pagsulong sa ibang mga business competition. Since ang layunin po namin ay maging inclusive, ibig sabihin, hindi kailangan nakapag-aral o nakapagtapos ng pag-aaral, hindi kailangan may degree ka sa business o may MBA ka. So, sa simula po ng proseso, ang unang-unang step po, ang hihingin lamang ng Project Pagsulong sa mga gustong sumali isang idea. May simpleng tanong lamang, ano ang iyong idea at ano yung problema na masusolusyonan ng ideyang ito? Dun sa komunidad nila? Yes po, opo. So, sa simulang part po niya, simpleng tanong lang, yung dalawang tanong yun lang po itatanong namin. Dahil alam naman po namin na, syempre hindi naman po lahat ng kabataan ay marunong gumawa ng business plan. Oo. Dahil ang mga yan po ay para sa mga business majors lamang or sa mga may MBA na po na degree. Ano naman ang mapapala nila kung sila ay magbigay sa inyo ng kanilang konsepto o plano? Opo, no? Bali, syempre meron po tayong mga tinatawag na premyo para sa competition. Halimbawa po, ang third place po na mananalo ay magkakaroon po ng 200,000 pesos. Wow! Ang second place po ay magkakaroon ng 300,000 pesos. At yung pinaka-champion po ng Project Pagsulong ay magkakaroon ng 500,000 pesos. Wow! Meron din po tayong inilaan na 100,000 pesos para po sa People's Choice. So yun po yung mananalo sa botohan via our website or via Twitter. So kahit sino pwede sumali dyan, Yes Mr. po, kahit sino po, as long as ang edad niyo po ay between 18 to 30 years old. At of course, Filipino citizen. So, dun sa mga interesado, kailan ba ito, when do you hold the competition? Is this a year-long search? Bali, nitong 2012 po ang unang run ng Project Pagsulong. Unang run? Opo, bali, first batch po siya. In-open po yung competition last July 2012. And currently po, tumatakbo pa yung competition dahil ang Project Pagsulong po, ang kaibahan niya nga, isa po sa kaibahan niya sa ibang competition ay hindi po basta-basta pag nag-submit ka ng idea tas nanalo ka, bibigay na sa iyo yung pera. Hindi po siya ganun. Bali, simula po July hanggang ngayong Marso, lahat po ng sumali, particularly yung top 10 po, kasi ngayon po may 10 finalist na po tayo. Oo. Nag-undergo po sila ng 9-day boot camp or training. Kung saan po, hinasa po natin yung mga skills nila, yung hard at soft skills sa pagkakaroon ng isang negosyo. Para po dun po yun sa mga sumali na hindi naman po talaga familiar sa pagpapatakbo ng negosyo. So, ang Project Pagsulong po will happen every 2 years. So, every 2 years? Bakit po 2 years? Kasi gusto po namin yung mga mananalo sa
unang run ng competition, magkaroon po sila ng enough time para buuin yung negosyo. Dahil ang dulo po ng Project Pagsulong ay hindi lamang magsasabing na plano tapos na. Gusto po namin pagkatapos ng competition, yung negosyo pong pinaplano nila, gagawin po nila in reality. So, ayun. maging totoong enterprise po yung mga mananalo. Oo. So, ano yung objective po ninyo dito? Do you want to develop the culture of entrepreneurship or ano po ba yung ano natin dito? Opo, no? So, number one po yun, buuin yung concept, yung kultura ng entrepreneurship, particularly po social entrepreneurship. I see. Social entrepreneurship because katulad nga po ng nabanggit ko kanina, gusto namin yung business idea ay may susolusyonan na isang community issue. So, gusto po namin na parang ang maging takbo ng isip ng mga sumasali sa Project Pagsulong ay hindi lamang po bumuo ng negosyo para sa sarili, kundi para din po sa komunidad kung saan sila nakatira. Oo. So, partner, ito na yung sinasabi natin, hindi na lang triple bottom line ngayon, hindi ba? Yes, oo. Ano naman po yung kailan ba yung final judging ninyo? Bali, ngayong March 15 po, yun na po yung final presentation ng finalist teams natin. Out of how many? Ang entries po na sumali sa Project Pagsulong ay 374. 374? Dami na nun, The countries from Luzon, Visayas to Mindanao. And we are very happy po kasi usually ang mga social entrepreneurship contest, mga business plan contest, nakakakuha lang po ng from 100 to 200 entries per year. So for the first one of Project Pagsulong, we're very happy that we were able to get record-breaking 374 entries. Wow! Ang dami. Is this a private sector initiative or is it government? This is a private sector initiative po by number one, RFM Foundation, the owner of the 10 Outstanding Students of the Philippines program, PLDT Ka-Asenso, PLDT Smart Foundation, and the TOSP Alumni Community po. US Alumni? TOSP Alumni Community. Sila po yung mga nabigyan ng award as 10 Outstanding Students of the Philippines. Yung network po ng mga alumni po ng awards program na yun. Ay, great. Okay, so balitaan po ninyo kami kung sino po yung mga mananalo. Baka pwede nating ma-interview rin Mr. Del Rosario. O kaya kahit na yung mga pa lang, yung finalists, we might find time for them to be interviewed. Opo, wala pong problema. Magagawin po natin yan ang paraan. Kung gusto nyo po, pwede po din namin kayo imbitahan siguro sa awarding ceremonies mismo ng Project Pagsulong. We would love to go. March 16, so next week if I'm not mistaken. Okay, March 6. Sige po, i-announce na ninyo at kung saan yun. Sige po. Ang awarding ceremonies po ng Project Pagsulong ay gaganapin po sa March 16 sa Alpha Lounge Southgate Mall. Dito po makikita ninyo lahat ng finalist teams from all over the country na pupunta po dun sa ating awarding at doon na natin malalaman kung sino ba yung top 3 teams na magkakaroon ng na mananalo sa ating competition. Ayun. Okay, so congratulations, Mr. Del Rosario, for this wonderful project Pagsulong. At sana nga sumulong ang ating mga kabataan. Yes po, yan po ang ating aim, no? Parang, kasi nababanggit po natin kanina about mismatch sa trabaho. So, ang iniisip po namin, bakit po, hindi naman po natin kailangan sumunod lang sa trend when we can make the trend, di ba? Correct. Okay, thank you and have a good morning, Mr. Del Rosario. Thank you po, Ms. Josette and Director Selma. And partner Joseph. Okay, thank you very much kay Mr. Philip Del Rosario sa Project Pagsulong. Yes, Direk Telma, magbe-break muna tayo. Ano ba to? Bakit ayaw? Anyway. Nandiyan ka pa rin. Oo nga. Akala ko magbe-break ka. Oo nga, magbe-break ako supposed to be. Okay. Mamaya na lang dahil nandiyan yung ating susunod na guest. Anyway. Hindi lahat ng tao kasi they're cut out for office work. Diba? Oo. Yung iba dyan, gusto nila walang masyadong rigid o yung atmosphere nila, hindi ang kaharap nila yung 4 na dingding lang. Oo. Di ba nakakaburiw din yun? Hindi naman siguro sa iba kasi yung iba gusto nila, kanila yung oras nila, di ba? Oo.
Kaya nga kahit na napakaaga pa, napakabata pa nila, gusto na nilang magnegosyo. Correct. Ayun. At yun ang maganda. Oo. Kasi we want to encourage our people or our students na maging creative. Oo. At this time, Direk Telma, nasa kabilang linya na si Joseph Garcia, President of Help King International Corporation. Good morning, Joseph. Good morning po, ma'am. Magandang umaga po. Okay. Narinig mo ba, Joseph, yung aming introduction sa'yo? Hindi po, naputol po siya. Sayang. Oo. Anyway, sinasabi kasi namin ng aking partner na si Josette, hindi kasi lahat ng mga estudyante cut out for office work, di ba? Opo. So, in your case, paano mo naumpisahan yung iyong negosyo? At when did you decide that, I don't want office work, I want to start my own business? Actually po, at the start po of my college po, I really decided po to start a business po. Actually po, nung bata pa lang po ako, ayoko po talaga maging empleyado. Opo. And nung pagpasok ko po sa college, hindi ko po alam kung ano ang aking sisimulan. So nag-aral, tapos nagtingin-tingin kung anong pwedeng pasuking negosyo. Until, anong taon ba yun? 2011 po, kailangan na po namin mag-decide kung anong gagawing business. Which requirement po siya ng school, hindi po ako makakagraduate nang wala pong business. Ayun. Opo. Tapos, that year, naghanap-hanap po ako through the help po ng daddy ko. At that time, na-discover namin may pangangailangan po para sa car wash service. So, nag-research ka muna talaga bago ko... Opo. May research po. Oo. Kasi siguro naman sa eskwelahan, hindi nila basta tatanggapin yung business proposal mo nang walang mga research or statistics, di ba? Opo. Okay. So, you conceptualize a multi-service car wash company. Opo. Okay. So, bakit mahilig ka rin ba sa Mahilig ka rin ba dito sa mga kotse, sa mga nakakaintindi ka rin ba or Opo. Actually po, nung bata po ako, yan po ang aking fascination. Talagang aliw na aliw po ako sa mga kotse. Ganon. Opo. So, ngayon, ikwento mo naman dun sa ating mga nakikinig. So, anong proseso ang dinaanan mo? Paano ka nagtayo ng negosyo? Actually po, ang start po nitong business ito, feeling ko po hindi nga po siya makakapagsimula. Yun po ang unang feeling ko kasi bagong negosyo siya, tapos bagong konsepto, wala pa pong gumagawa ng konsepto. So parang feeling ko nung una hindi siya lilipad. Pero on the other hand, sabi ng mga professors ko, mga mentors ko, ano yan, why don't you give it a shot? Mukha namang lilipad siya. So with their help at sabi ng mga magulang ko, lilipad yan. So sinimulan ko siya. And at the start, syempre, you have to process your documents, you have to process lahat ng legal matters. So syempre, medyo as first-time negosyante, so syempre maninibago po ako sa mga bagay-bagay. And saan ka kumuha ng pampuhunan? Long story po. Ang pupunan ko po, actually po, I'm an academic scholar. School. Opo. Naku, ang talino mo. Galing naman. Opo. From there po, ang napag-usapan po namin ng mga magulang ko bago po ako pumasok sa college, kung magiging scholar po ako sa college at naging scholar po ako eventually, lahat po ng natipid nila sa tuition fee ko, pwede ko pong gamitin pang negosyo. Ayun, kaya naman pala. Yan, nakasunduan Opo. Oo, kung ikaw yung anak ko, papayag din ako. Oo. So, sabi mo, kakaiba itong iyong negosyong car wash. Paano siya naging iba dun sa mga ibang car wash? Naiba po siya sa ibang car wash kasi po, number one, kami po ang pumupunta sa office or sa condo po ninyo. Hindi nyo na po kailangan pumunta sa car wash center para po magpalinis ng kotse. So you go house to house?
Actually po, at the moment po, we're going condo to condo po sa Ortigas. Okay. Tatawagan po kami, hotline po kami, tapos from there, yun po, pupuntahan po namin sila. And then, so that's one. You address the problem of time and distance. Opo, habang pong nagtatrabaho kayo, for example, nalilinis na po ang kotse nyo at the same time. Oo. So, ano pa yung kakaiba ng Help King? Kakaiba pa po sa Help King, maliban po sa kami po pupunta sa inyo, we give convenience sa mga customers namin. Wala na silang gagawin. Instead, parang door to door. Parang ganun po ang nangyayari. Opo. Okay. So yung they service, what you actually give is service. Opo, service po siya. Oo. Opo. And then sa isang araw, ilan ang nahuhugasan ninyo na kotse? Di ba? Well, depende po sa araw. May mga... Pero sa iyong di ba meron kang parang business plan na dapat, itong bawat araw, dapat makakota ako ng ganito para kumita ako. Actually po, at the moment, hindi ko pa po nasusunod yung nasa business plan ko. Okay. Medyo under target ko ako at the moment, pero nagsisimula na pong masunod yung business plan. Oo. Opo. That's good. Okay. So it's taking shape. So ano pa sa tingin mo ang dapat mong idagdag para mag-pick up yung negosyo mo? Siguro po, one is additional equipment at additional people to do the kasi so additional equipment, additional people, and maybe additional service other than car wash. Ang dami pong humihingi ng additional service po at the moment dahil yun nga gusto nga nila pati interior ng kotse kasama so inaaral ko po siya at the moment. I see. So, maraming potential kung ganon. Would you advise other students to get into business after college? Actually po, ako po at the moment, hindi pa po ako tapos sa college. Gagraduate pa lang po ako sa June this year. This June? Congratulations! Opo, thank you po. Salamat. Sana imbitado kami sa party mo. Pwede po. Okay. Opo. So what do you advise graduating students to get into their own business if that is their passion, or to get employed for experience? Actually po, ako po ang inyong tatanungin. Kung may passion po kayo sa negosyo, pasukin niyo na po ang negosyo. Okay. Pero kung hindi pa po kayo handa, magtrabaho po muna kayo ng panandalian tapos pasukin niyo na rin ang negosyo. Oo. Pag-ipunan mo yung negosyo mo. Kasi hindi naman lahat may capital. Oo, may capital. At saka maswerte katulad ni partner. Oo. At saka very supportive yung kanyang mga parents. Correct. Oo. So, finally, yung message mo, Joseph, sa ating mga taga-subaybay. Opo, ang Help King po ay nagsiserve na po sa Ortigas and pwede niyo po kaming tawagan po sa aming hotline ay 0925-555-HELP. Yun po yung namin. So, yun yung hotline. 4357 po yung number po ng HELP. Okay. At may landline din po pala kami, 209-8768. 209-8768. That's your landline. Opo. Thank you, Joseph. Opo. Salamat po. Opo. And we wish you luck in your business. Sana lumawak pa at mag-expand. Opo. Salamat po. God bless po. Okay. So, thank you very much. Yan, partner, ang ating huling panauhin sa umagang ito. Sana maraming natutunan yung ating mga tagapakinig. Especially yung mga kabataan natin, no? Oo. At siyempre, wala na rin tayong oras. Gagraduate na rin tayo. Meron pang ilang minuto. Meron pa bang ilang minuto? Ilang minutis. 2 minutis na lang. Oo, 2 hindi na tayo minutis maririnig sa business radio. Yes, oo nga diba? So, may break pa ba tayo? Tuloy-tuloy na tayo, partner.
Etong ilang schedule na lang siguro pwede pa nating basahin. Philippine Food Expo 2013, March 3 to 9. Sa SM Mega Mall, padaya naman doon sa Abra from March 6 to 9. DTI Car, Bangged Abra. Ayan. Sa March 1 to 11, Likhang Caviteño Founding Anniversary and Bacoor Trade Fair. Sa DTI 4A, March 7 to 13, Pagsanhan Bankero Festival Trade Fair and Exhibit sa Pagsanhan Laguna. And March 12 to 13, Effective Purchasing Management. March 14, Basic MS PowerPoint 2007 sa PTTC IT Webpage Development. Okay, paalam na tayo. Okay, so yan po mga kaibigan ang ating pong ang tipo kong negosyo. Ito po ang inyong lingkod, si Alma Dumpit Murillo, muli pong nag-aanyaya. Next week po, huwag po kayong mawawala at sigurado marami na naman kayong matututunan. Do good, be felt, make a difference. Have a nice weekend everyone, and before I forget, happy birthday to my beloved dad. At syempre, ang ating mga bagong fans na nakikinig yung dyan sa ating Matefeka Neighborhood Association dyan po sa Kapitolyo. So, good morning to all. Bye! At sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, si Lita De Los Santos, sa ating mga transmitter engineers. At sa ngalan po ni Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga po sa inyong lahat.